Hello po, ma'am. Ma'am, pwede ko po ba ikaw ma-interview at malaman ko kung ano po yung inyong negosyo? Yes po ma'am, dito po ma'am, dito po tayo sa loob, akyat po tayo dito po sa aking bahay. Magandang umaga po. Ngayon po ay makakapanayam ko si Miss Elvira Taliser, isang business owner ng Bofis. At meron lang po akong konting katanungan sa kanya na tungkol sa kanyang matagumpay na pagninegosyo. Hello po, Ma'am LB. Hello, magandang umaga. Ma'am, ano po ang pangalan ng inyong negosyo at paano po ito nagsimula? Ang pangalan po ng aking negosyo ay LB Bopis. Nagsimula po kami, ang aking asawa ang unang nagtitinda. Sa aming pagsisikap, nadagdagan po ako ng sidecar, inalok ko po ang aking mga pamangkin na magtinda sa pamamagitan ng libreng pagkain at tirahan. Ano po ang pangunahing suliranin sa lipunan na nais niyo pong tugunan sa inyong negosyo? Ang madalas na nagiging hamon po namin ay ang kakulangan ng puhunan sa aming negosyo. Pero hindi po ito hadlang sa amin kasi nagagawan ko po agad ng paraan para magpagkasya ang expenses at budget sa aming gastusin. Ano naman po yung naging inspirasyon nyo para itayo po ang negosyong ito? Ang naging inspirasyon ko ay ang aking pamilya. Ang hangad ko lang ay mairaos yung pagkain, baon ng mga anak ko sa araw-araw. Ang pangarap ko ay makapagtapos ng 5 anak ko. Dahil dito, sa aming negosyo lang kami kumukuha ng aming source of income. Ano naman po yung produkto o serbisyo ng inyong inaalok at paano naman po ito nakakatulong sa komunidad? So, ang produkto po namin ay laman loob ng baka. Yung tinutuhog-tuhog na maliit, 3 dos po ang tawag doon, baka. Yes, nakakatulong po ito sa komunidad dahil sa budget friendly. At affordable po ito sa aming mga customer. Yan, ganda naman po. Paano ninyo tinitiyak na may kita pa rin po ang inyong negosyo habang tumutulong po kayo sa iba? So, pag kumikita ang tendero, kumikita din kami. Yan. Ano naman po yung pinakamalaking hamon na inyong hinarap bilang isang social entrepreneur? Ang malaking hamon ng aming hinaharap ay during pandemic, nag-lockdown, hindi kami nakapagtinda. Hindi ko alam kung saan kami kumukuha ng panggastos. Lalo na't cargo namin ang naming mag-asawa ang lahat ng gastusin. Kasi po, ang tendero namin, lahat ay libre. Nakaka-recover po naman kami ngayon. Ang ganda naman po. Paano nyo pinipili ang mga taong natutulungan o kasama nyo sa inyong proyekto? Ang natutulungan po namin ang mga tao, yung taong mapagkatiwalaan, tulad ng mga pamangkin ko, kamag-anak, yun po ang kinukuha kung kasama sa aming hanap buhay. Ano namang klaseng pagbabago ang nakita o naramdaman ninyo sa komunidad mula noong nagsimula po kayo? Sobrang laking improvement po ang nakita kong pagbabago. Sa aming negosyo, una, dumadami yung tendero ko at kumikita kami ng mas mataas expectation ko na nagkaroon kami ng mag-asawa ng bahay at sasakyan at nakapagtapos ang aming panganay na anak. Ano
pong payo ang maibibigay po ninyo sa mga kabataan na gustong magsimula ng enterprise? So, ang advice ko sa mga kabataan na gustong magnegosyo, identify anong negosyo ang itatayo nyo. Kailangan matuto kayong i-manage ang pera nyo ng tama. Alam naman natin na lahat nagsisimula sa maliit. Palaging tandaan nyo na kung ano ang plan nyo, sundin nyo. Last question po, ano po ang mga plano ninyo para sa inyong enterprise sa susunod na 5 taon? Simple lang po, magkakaroon po ng pagbabago at madagdagan po lalo ang aking tindero. Thank you po, ma'am. Ang ganda naman po ng mga katanungan. Welcome! Thank you po.